Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Sitio Bangungot, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Nicole. Nico na lang po for short, pambabae po kasi yung name na Nicole. Isa po akong OFW dito sa Korea. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan banda dahil hindi naman siya related sa kwento ko. Around 2023 nang madiscover ko kayo. Hindi ako naniniwala sa mga multo pero nag-e-enjoy akong makinig sa inyo. Inisip ko noon na lahat ng nagsesend ng mga letter nila ay iniimbento lang ang kwento nila sa buhay. Not until maranasan ko ito mismo. December 2024 nang umuwi ako ng Pilipinas. Pagbaba ko pa lang ng eroplano, sinalubong na agad ako ng init ng Pilipinas. Yung klase ng init na parang yakap pero minsan ay nakakairita. Amoy ko agad ang pinaghalong pawis at alikabok na parang sabay-sabay ding nagdiwang sa pagdating ko. Bit-bit ko ang isang backpack at isang maliit na maleta. Naglakad ako papasok ng airport. Ngingiti-ngiti pa ako sa isipin na sa wakas ay makakapagpahinga na ako ng maayos. 2 taon akong puro trabaho lang kaya naman excited na akong mag-celebrate ng Pasko at muling makita ang mga kaibigan ko. Habang naglalakad ay nagtatype ako sa phone ko. Kinakausap yung may-ari ng Airbnb na nirentahan ko sa Cubao. Binibilinan lang ako nito ng kung ano-ano at sinasabing pwede kong kunin ang susi sa guard ng kondo. Aminado naman akong hindi ako masyadong aware sa paligid ko. Pero alam ko sa sarili ko ng mga panahon na yon na nakikita ko pa rin ang daan at ang mga makakasalubong ko. Kaya naman halos mapatalon ako sa gulat nang may mabangga akong bata. Isang batang marungis ang sumalpok sa akin. Mga 7 o 8 taong gulang siguro. Tumama ang maruming plastik na hawak niya sa dibdib ko. Basang-basa, amoy. Hindi ko matukoy kung suka, tubig o kung anong pinaghalo-halong amoy kalye. Napaatras ako, gulat na gulat. Hindi ko alam kung saan ako magtataka. Sa hitsura ba niya o sa katotohanan na tila bigla siyang lumitaw sa harap ko. Hindi ko siya nakitang paparating. Tumitig sa akin yung bata ng ilang segundo bago siya muling tumakbo. Agad ko naman siyang hinabol ng tingin at sinigawan pero tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo. Hindi man lang lumingon, walang sorry, wala. Parang ako pa ang may kasalanan. Tumingin ako sa polo kong puting-puti kanina. Ngayon, may malaking basang mantsa sa bandang dibdib. Naamoy ko ito, mabaho. Nagsimula akong mandiri pero pinipigilan kong mainis. Ako ang bagong dating, ako ang bisita sa sariling bansa. Kailangan magtimpi. Huminga ako ng malalim at napatingin sa paligid. May isang Air Force staff na ngumiti sa akin. Mukhang napansin nito ang gusto kong gawin kaya naman agad nitong itinuro sa akin ang CR. Nagpasalamat ako rito at naglakad na papalayo. Nang makarating ako sa loob ng CR, agad akong pumasok sa isa sa mga cubicle para magpalit ng damit. Habang nagbibihis, napaisip ako, ito na ba ang pa-welcome sa akin ng Pilipinas? Pero siyempre, hindi ko papayagan na masira ang magandang araw ko dahil lang sa batang iyon. Nagpalit ako ng damit, pinunasan ng mukha, inayos ang sarili. Habang inaayos ko ang bagong suot kong t-shirt, napansin ko ang isang tunog mula sa dulo ng CR. May nagsasara bukas ng bidet. Hindi ko sana gustong pansinin yon. Ang kaso ay sa 5 minuto kong nakatayo sa harap ng salamin, paulit-ulit niyang ginagawa yun. Parang may naglalaro ng tubig sa isa sa mga cubicle. Mahina lang ang tunog pero sapat para kunin ang pansin ko. Napatigil na ako sa pag-ayos ng bag at napatingin sa direksyon ng cubicle na bahagyang bukas ang pinto. Mula roon may lumalabas na patak ng tubig papunta sa tiles. Tumutulo sabay sa tunog ng maliit na mga palad na sumasampal sa tubig. Nakarinig din ako ng mahinang pagtawa ng kung sino.
bata. Batang lalaki. Hindi naman talaga ako mahilig mangialam ng mga bagay-bagay, kaya naman hindi ko rin alam kung bakit ako nainis ng mga oras na yon. Naglakad ako papalapit sa cubicle sabay tulak sa pinto ng kaunti. At doon ko nakita ang bata. Yung parehong batang bumangga sa akin kanina. Marumi pa rin ang mukha, ang damit basang-basa at ang mga kamay niya ay naglalaro ng tubig sa inidoro. Parang wala ito sa sarili. Nakangiti siya sa kawalan habang paulit-ulit na nilalaro ang tubig. Tila nga hindi ako nito napansin dahil hindi man lang ito tumingin sa direksyon ko. Hindi ko alam kung sadyang matigas lang ba ang ulo niya o may sapak siya sa utak. Napakunot ang noo ko bago bumuntong hininga. Sinaway ko siya sa ginagawa at sinabihan na itigil na niya yon dahil marumi ang tubig sa inidoro at isa pa, bawal ang ginagawa niya. Hindi ako nito pinansin. Patuloy lang ito sa ginagawa niya na parabang hindi niya ako naririnig. Parang wala akong sinabi. Mas lalo akong nainis. Wala man lang respeto. Mabilis akong lumapit sa kanya at isinara yung toilet lid. Doon lang siya tumigil sa ginagawa at tiningnan ako ng diretso. Malalim ang mga mata nito na tila ba isang buwan na siyang hindi natutulog. Madilaw din ang ngipin nito na siyang una kong napansin. Ilang segundo itong tumingin sa akin bago dahan-dahan na lumawak ang pagkakangiti niya. Parang masaya pa ito na nakikitang naiinis ako sa kanya. Muli ko siyang sinabihan na itigil na ang ginagawa dahil baka hindi lang ako ang makakita sa kanya bago umiling-iling na naglakad papalayo. Naaalala ko na nagsalita pa ako noon na kung anak ko siya ay talagang mapapagalitan ko siya. O kung talagang hindi siya susunod ay makukurot ko pa. Naglakad na ako, dala ang bagahe ko noon pero hindi pa man ako nakakalabas ng CR ay muli kong narinig ang tunog ng tubig. Napapikit ako at napamura ng mahina. Wala pa halos katao-tao sa lugar kaya naman mas nainis ako. Wala akong choice kundi ang sawayin ang bata dahil ako lang naman ang naroon. Mahina ko siyang pinagalitan. May pagbabanta na sa boses ko ng mga oras na yun kaya naisip kong baka makikinig na siya that time. Pero ilang minuto lang lumipas nang makarinig ako ng pagtawa nito. Isang malamig, pilit na tawa. Yung tunog na hindi bagay sa isang bata. Yung tipong halakhak na parang may alam siya na ako lang ang hindi nakakaalam. Napakunot ng noo ko. Naisip ko noon na may mga bata talagang hindi natin mapagsasabihan dahil matigas ang ulo. Pero nagsimula na rin akong magtaka. Ano ang ginagawa ng batang iyon sa airport? Hindi siya yung tipikal na batang parang aalis ng bansa o magta-travel. Marumi ang dumit nito at sira-sira. Maging ang bata ay halatang napabayaan ng magulang dahil payat na payat ito at madilim ang ilalim ng mga mata. Inisip ko tuloy na naligaw lang ito sa airport. Baka may naghahanap sa kanya o baka street kid. Baka gutom. Ayoko nang mag-isip pa kaya hinayaan ko na lang siya doon. Nakaramdam ako ng antok ng mga oras na yon kaya naman para magising ay inisip kong bumili muna ng kape. Dumiretso ako sa isa sa mga coffee shop sa 3rd floor ng NAIA. Matapos mag-order, dumiretso ako sa isa sa mga bakanting upuan. Gusto ko lang magpahinga at mag-charge ng phone. Maghintay ng binook kong sasakyan, ma-reset ang utak mula sa pagod at aberya. Umupo ako sa sulok, katabi ng dingding. Nilibot ng mga mata ang paligid. Mga pasaherong nagmi-meeting, ang iba ay tulog sa silya. May ilan na nag-aayos ng itinerary nila. Hanggang sa may mahagip ang paningin ko. Agad kong nilingon yun. Yung bata. Siya na naman. Nasa kabilang mesa ito, ilang hakbang ang layo mula sa kinauupuan ko.
Tinitigan ko siya at pilit iniisip kung ang lalaki bang kasama niya ay kilala niya. Hanggang sa bigla na lang siyang dumapa o mas tamang sabihin gumapang sa ilalim ng lamesa ng isang lalaking naka-headphones at nagtatype sa laptop. Napailing ako at nagpasyang mag-phone na lang. Kaso, hindi ako mapakali. Bawat segundong dumadaan ay parang may nag-uutos sa akin na tumingin sa kanila. Pasimple akong tumingin noon sa kanila. Doon ko nakita ang ginagawa ng bata. Ginugulo niya yung lalaki sa lahat ng paraan na kaya niya. Hinihila ang charger, kinukuha ang tinapay mula sa tray, tinatapik ang paa nito. Napakunot ang noo ko at napabuga ng hangin. Napahilamos ako ng sariling mukha bago muling tinignan yung bata. Sakto naman noon na nakatingin din siya sa akin kaya naman nagkatitigan kami. Nilakihan ko ito ng mata at sinenyasan na tigilan yung ginagawa niya. Umaasa akong makikinig ito pero hindi. Minisihan lang ako nito at mas lalong nanggulo. Hinawakan nito yung mesa bago yun inuga-uga. Nagtitimpi akong bumuntong hininga bago muling lumingon at sinaway na ito. Sinabihan ko siyang tigilan na ang lalaki dahil halata naman na may ginagawa na importante noon si kuya. Kilala ko to. Ito yung batang marumi. Tumigil ang bata. Umupo sa sahig at tumitig sa akin. Pero hindi iyon ang nakakagulat. Kung hindi yung lalaking nagla-laptop. Nakatingin nito sa akin na parabang nababaliw na ako. Inilibot ko ang paningin. Doon ko lang napansin na halos lahat pala ng tao sa coffee shop ay nakatingin na rin sa akin. Lahat sila ay tulala. Napalunok tuloy ako ng sariling laway bago umayos ng upo. Ang hirap talaga ng pakialamero. Napapahiya. Hinanap ko rin yung bata kanina. Wala na ito. Hindi ko alam kung saan na ito nagsuot. Hinayaan ko na lang siya at muling humigop sa kape ko. Bahala na sila sa buhay nila. Pero siyempre, hindi pa nagtatapos ang pangungulit ng bata sa akin. Wala pang 5 minuto ang lumipas ay muli akong nakarinig ng pagtawa nito. Muli, hindi ko alam kung bakit muli akong na-curious sa bata. Agad kong hinanap ito. This time ay nakaupo naman siya katabi ng isang lalaki. Gaya ko ay nasa sulok din ito ng coffee shop. Natutulog. Pero may pagkain itong nakalapag sa harap niya. Isang cake at coffee. Yun ang pinag-iinteresan ng bata. Ginagalaw-galaw niya yung straw ng kape. Hindi ko alam ang i-react ko. Nananatili akong nakatingin sa bata. Ngayon ay kinakalabit na niya yung natutulog. Nang hindi niya ito magising ay inuusog na niya yung cake papunta sa direksyon niya at ang pinaka hindi ko kinaya ay ang pagdila nito doon sa cake. Doon na ako napatayo at sinigawan yung bata. Napapiksi ito at napatingin sa akin. Tumulala ito ng ilang segundo bago tumayo at tumakbo papalabas ng coffee shop. Sinigawan ko pa ito pero hindi siya huminto. Nang masigurong hindi na ito babalik ay tumayo na rin ako at tinapon yung baso ng naubos kong kape bago lumapit sa lalaki na nagising ko at nginitian ito. Ipinaliwanag ko rito ang napansin ko. Sinabi ko na ginugulo siya ng batang marungis at dinilaan pa nito ang pagkain niya. Humingi rin ako ng tawad sa paggising ko sa kanya bago siya inofera ng bagong pagkain. Sabi ko, treat ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa bagong gising ang lalaki kaya hindi agad ito nakapag-react pero natulala ito ng ilang segundo sa akin. Parang hindi niya alam kung paano ako sasagutin. Doon ko lang napansin na pati pala ang katabi nito ay nakatingin na sa akin. Siya yung lalaking may headset kanina. Napamura ito ng mahina bago umubo at tinanong ako kung ano raw ba ang itsura ng bata. Kahit nagtataka, idinescribe ko sa kanila yung bata. Around 7 years old, marungis ang damit at sira-sira. Bawat description na sasabihin ko ay palaki ng palaki ang mata ng lalaking may headset hanggang sa patigilin na niya ako. Muli siyang nagmura bago sabihin sa akin na wala raw bata roon. Kanina pa. Wala raw siyang nakikitang bata
katulad ng nasa description ko at kung meron daw talaga akong nakikita ay malamang na ako lang daw ang nakakakita rito. Hindi ako nakasagot agad. Nang makabawi ay pinaliwanag ko sa lalaki ang nangyari na hindi ako nagbibiro. Pero pareho silang nakatingin lang sa akin na parang ako ang problema. Lumingon akong muli sa paligid. Wala na yung bata. Wala na talaga. Hindi ko alam kung hihingi ba ako ng tawad sa dalawang lalaki o ano. Sa huli pinili ko na lang na umalis. Tulala pa rin ako habang naglalakad palabas ng airport. Hindi ko na nagawang i-check pa yung binook kong sasakyan at mabuti na lang ay kilala ako sa mukha ng driver. Nahihiya ako. Nahihiyang hindi ko maintindihan. Hindi sa kanila kundi sa sarili ko. Ano bang nangyayari sa akin? Jet lag lang ba to? Pagod? Kung may sakit ako sa ulo. Mula sa Naiya hanggang makarating ng Cubao ay tulala ako. Wala akong imik kahit kinakausap ako ng driver. Hindi ako makapaniwala na ako lang ang nakakakita sa bata. Sa dinami-rami ng tao sa airport na yon, sa akin pa talaga siya nagpakita. Bakit sa akin? At bakit ngayon ko lang na-realize na pwedeng multo ang batang nakita ko dahil hindi naman basta-basta nakakapasok ang mga batang hamog sa airport, lalo na at may mga security roon. Hindi ko na namalayan na malapit na pala ako sa Manhattan kung saan ako nag-rent ng Airbnb. Matapos magbayad ng taxi ay bumaba na ako at kinuha ang susi ng kondo. Pagpasok ko sa kwarto, hindi ko na nga nagawang magbukas ng ilaw. Maliit lang ang unit, parang studio na may loft bed sa taas at sa ilalim ay may maliit na mesa at silya. Malinis naman, maayos, tahimik. Hinubad ko lang ang sapatos at umakyat sa kama bago dumapa. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Dahil sa pagod, mabilis din akong nakatulog. Mga 3:00 ng madaling araw nang magising ako dahil sa tawag ni nanay. Inaalam lang nito kung nakarating ba ako ng maayos dahil nakalimutan ko itong tawagan pagdating ko. Mga 5 minuto lamang kaming nag-usap hanggang sa magpaalam na ako na babalik na sa pagtulog. Inilagay ko na ang phone ko sa tabi ng unan ko at akmang pipikit na nang sa gilid ng mata ko ay may nakita kong tao sa may hagdan ng loft bed. Nakasilip ito at tinatanaw ako. Maliit lamang ang katawan nito, parang bata. Napabalikwas ako ng bangon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinuha ko agad ang cellphone, binuksan ang flashlight at itinutok ang ilaw sa hagdan. Walang nakasilip. Walang bata, walang anino, walang kahit na ano. Nasa bunutan ko na lang ang sarili ko. Guni-guni ko lang ba yun dahil kakagising ko lang? Hindi ko alam. Nanatili akong nakaupo, nakatingin sa ibaba. Nangangatog ang mga daliri. Gusto kong magmurat isipin na pagod lang ako pero alam ko sa sarili ko ng mga panahon na yun, iba ang lamig na nararamdaman ko. Iba sa normal na lamig, parang hindi ito galing sa aircon. Nasa ganoong posisyon ako ng ilang minuto bago ako nagpasyang maghilamos para mahimasmasan. Bumaba ako sa loft bed at binuksan yung ilaw sa may CR. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng mga kamay ko habang naglalakad pero tinatagan ko ang loob ko. Inisip ko noon na baka namalikmata lang ako. Pagdating sa loob ng CR ay agad akong naghilamos. Maliwalas naman ang banyo. Tile ang sahig, may maliit na salamin sa itaas ng lababo. Puti ang ilaw, pero kahit maliwanag, malamig. Hindi sa temperatura, kundi sa pakiramdam. Habang naguhugas ako ng kamay, napatingin ako sa salamin. Wala naman kakaiba noong una. Nagawa ko pang ang ayusin ang buhok ko at tignan ang mukha ko. Medyo namumugto pa ang mata. May kaunting pawis sa noo. Pero habang ginagawang mga bagay na yun ay may mabilis na dumaan sa likod ko. Isang anino.
Mabilis lamang itong dumaan. Hindi malinaw kung ano. Hindi malinaw kung sino. Walang 5 segundo ang itinagal ito at bigla ring nawala. Napatigil ako at dahan-dahan kong inangat muli ang tingin sa salamin. Tumitig ako sa refleksyon ko roon. Pinilit kong maging matatag. Napalunok ako bago dahan-dahang lumingon sa likod ko. Walang tao. Saradong pintuan, tahimik ang buong unit. Tumigil ako ng ilang segundo. Pinipilit intindihin kung guni-guni lang ba yun o may ibang naroon. Muli hinilamusan ko ang mukha ko. Pinilit kong huminga ng malalim. Naglakad ako palabas ng banyo at lumingon sa paligid. Wala talaga. Walang kahit na ano. Pinaglalaruan lang pa ako ng sarili kong isip. Masakit ang ulo ko paggising ko kinabukasan. Parang binugbog ang sentido ko sa kakaisip noong gabi. Halos hindi na ako nakatulog ng maayos dahil sa nakita ko sa salamin. Kaya naman nagpasya kung hindi na muna gumala ng araw na yon. Naisip kong hindi na muna lumabas at magliwaliw. Magpapahinga lang muna ako at magpapakalma. Pero siyempre kailangan kong kumain. Matapos i-cancel ang lakad ko ay nagayos ako. Nagsuot ng hoodie at simpleng tsinelas bago ako lumabas para bumili ng almusal sa pinakamalapit na convenience store. Pagpasok ko ng elevator, ako lang ang tao. Nakahinga pa ako ng maluwag noon dahil medyo bumuti na ang pakiramdam ko kaysa noong unang dating ko. Pero agad ding nawala iyon nang makita ko ang mga pindutan. Lahat yun ay nakailaw. Hindi ko alam kung may naglaro lang ba ng mga keys at binuksan lahat o ano. Sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lang akong kinabahan. Pakiramdam ko ay may hindi tama. May nangyayaring mali. Pero hindi ko matukoy kung ano. Sumara ang pinto ng elevator at nagsimulang bumaba. Maya-maya lang ay bumukas na rin ito. Walang tao. Walang sumakay. Muli sumara ito at makalipas lang ang ilang segundo, bumukas na naman. Wala pa ring sumakay. Hanggang sa unti-unti, isa-isa bumubukas ang pintuan sa bawat palapag, parang dinadaanan ng lahat kahit wala namang pasahero. Gusto kong isipin noon na isa lamang iyong kagagawan ng isang makulit na bata. Pero nang makarinig ako ng tawa ay mas tumindi ang kabang nararamdaman ko. Tawa yun ng isang batang lalaki. Mababaw, masigla, paulit-ulit. Nanindig ang balahibo ko. Halos isiksik ko ang sarili sa dulo ng elevator. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa una parang nasa likod lang ng tenga ko ang tunog. Tapos naging parang galing sa kisame. Pagkatapos, sa sahig, parang palipat-lipat. Hindi ko alam kung saan talaga nanggagaling. Hanggang tila nasa utak ko na yung tumatawa. Parang nasa loob ko na nanggagaling ang halakhak nito. Napaupo na ako at halos maiyak na sa takot. Pinilit ko noon na mag-isip ng ibang bagay. Pinilit kong magdasal kahit paulit-ulit, kahit halos makalimutan ko na ang sunod na dasal sa takot. Muling bumukas ang pinto. Nasa 10th floor pa lang kami. Wala na namang tao. Wala kahit na ano. Pero this time ay may nakita na ako. Sigurado ako. May mabilis na tumakbo na bata sa mismong harap ko bago sumara ang pinto ng elevator. Muli akong nakarinig ng tawa. Tuluyan na akong naiyak sa takot. Pilit kong tinakpan ang tenga ko sa pag-aakalang mawawala ang pagtatawa nito kapag hindi ko ito pinakinggan. Muling bumukas ang pinto. Ground floor. Mabilis akong lumabas at halos madapa pa ako sa pagtakbo. Muntikan pa akong mauntog sa saradong elevator na katapat lamang ng elevator na nilabasan ko. Hinihingal ako sa takot. Pawis na pawis. Hindi nakaligtas sa akin na mula 10th floor ay tila tumalon ito papunta sa ground floor. Halos manghina ako sa sobrang takot.
Huminto ako sandali sa labas ng elevator para huminga. Tumungo at pinunasan ang pawisang noo. At muli narinig ko ulit ang tawa. Mabilis akong napatingin sa paligid, sa likod ko, sa mga pasilyo, sa gilid ng poste, sa lounge area. Pero walang bata, walang tao, walang kahit ano. Ako lang. Nanatili akong nakatayo sa labas ng elevator. Pinipilit kong ayusin ang paghinga ko. Pawis na pawis ako noon na parang tumakbo ng marathon. Balisa akong hinimas ang batok ko habang nililibot ang paningin. Baka sakaling may makitang sagot. Pero wala pa rin. Hanggang sa isang guard na ang lumapit sa akin. Mga nasa early 20s ang edad. Batang-bata ang itsura. Nahihiya pa ito sa akin noong una, siguro bagong assign lang kaya medyo ilang pa. Tinanong ako nito kung may problema ba at kung ayos lang ba ako. Mukhang nahalata nitong medyo hindi ako okay. Napatingin ako sa kanya. Nagdalawang isip akong magsalita pero in the end ay nagtanong pa rin ako. Tinanong ko kung may kilala ba siyang bata na madalas maglaro sa elevator. Kumunot naman ang noo nito at bagyang nag-isip at tama nga ang hinala ko. Wala siyang alam dahil wala pa siyang 1 linggo sa trabaho. In short, wala siyang makikwento sa akin. Nagpasalamat na lang ako sa kanya. Nag-offer pa ito na samahan ako sa management nila para itanong yung bata. Mukhang iniisip nito na buhay na bata ang tinutukoy ko. Agad ko namang tinanggihan ang alok niya at nagpaalam na. Tumalikod na ako at dire-diretsyong lumakad papunta sa convenience store. Hindi ko na masyadong nilibot ang mata ko para bang kung may makita pa akong kakaiba, baka hindi ko nakayanin. Aaminin ko na ayoko nang bumalik sa Airbnb ko ng mga oras na yon. Natatakot akong sumakay ng elevator pero no choice ako. Nasa unit pa ang mga gamit ko noon at kinabukasan pa ang check-out ko kaya naman tinatagan ko ang sarili. Naghintay na lang ako ng makakasabay sa elevator bago sumakay papaakyat. Mabuti lang din at nauna ang floor ko kaysa sa kasama ko. Nabawasan noon ang kaba ko. Pagbalik ko sa unit, dumiretso ako sa mesa at isa-isang inilabas ang mga binili ko. Egg sandwich, bottled water, instant coffee, candy at menthol rub para sa ulo ko. Nagsalansan ako ng plastic sa tabi. Inaayos para muling isara mamaya. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may gumulong na kung ano. Gumulong yun sa mesa hanggang sa malaglag sa sahig. Sinundan ko yun ng tingin. Isang maliit na pabilog na bagay. Isang laruan. Napakunot noo ako. Hindi ko yun binili. Hindi ko kinuha ito. Bakit magkakaroon ng pangbatang pagkain sa list ko? 30 anyos na ako. Agad kong hinanap ang resibo at sinuyo dito ng tingin. Isa-isa kong binasa ang mga binili ko dahil baka nagkataon lang. Pero wala. Wala akong binili na kahit ano para sa bata. Lalo na hindi Kinder Joy. Hindi ko rin maalala na may nakita akong ganun sa convenience store. Tinitigan ko ito. Mabigat, sarado, parang bago. Hinawakan ko. Malamig, parang bagong kuha sa ref. Napalunok ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko binili yun. Walang dahilan para mapunta yun rito. Wala rin yun sa na-punch ng babae kaya imposibleng maisama yun sa mga binili ko. Tumayo ako. Hawak ang laruan. Binuksan ko ang mga drawer, baka naihalo lang. Baka nagkamali ang babae at hindi na punch. Pero bakit laruan na itlog pa? Bakit sa lahat ng pwedeng maihalo ay pambata pa? Tumitig ako sa laruan, sa mismong kapsula. Bigla na lamang bumigat ang paligid, tila ba lumiit ang buong unit. Doon na ako kinabahan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Isang pirasong laruan lang naman yon pero habang hawak ko ang isang laruang hugis itlog, parang may dumapong malamig sa batok ko. Hindi hangin.
takot. Pinilit kong kumalma. Nilapag ko ang laruan sa mesa at tinignan ulit ang resibo. Wala talaga. Sinuyod ko ang plastic bag, baka may nahulog. Wala ring laman na ganun. Paano napunta ang laruan na yun sa loob ng plastic bag? Nagkamali ba ang cashier at aksidente nitong nailagay ang bagay na yun sa loob ng plastic ko? O may ibang dahilan kung bakit napunta yon sa akin? Hindi ako agad gumalaw. Tumitig lang ako sa laruan. Wala akong maisip na dahilan. Walang pumapasok sa isip ko bukod sa isang bagay. May nagmumulto sa akin. Kung bakit, hindi ko alam. Pero saan ito nagmula? Sa Airbnb ba? May masamang enerhiya ba rito? May nangyari bang krimen sa unit na to noon? Nag-iwan ba ng kung anong bagay ang dating tumira rito? O ang bata sa airport? Napaupo ako, napatingin sa sahig, saka sa dingding, para bang may gumagapang sa baligid ko na hindi ko makita. Hindi siya multo ng lugar. Hindi ito tungkol sa Cubao. Hindi ito dahil bago ang unit. Baka ako ang problema. Baka sinundan ako ng batang ito. Naalala ko ang batang marungis na nabangga ako sa airport. Ang itsura nito, ang mga ngiti niya sa akin. Ang hindi nito pagsasalita at hindi nito pagsusori. Na ilang beses ko itong nakita kahit ang lawak naman ng airport. Sa CR, sa coffee shop at kung mamalasin pa mukhang sinundan pa ako nito dito sa tinuluyan kong Airbnb. Parang unti-unting bumibigat ang dibdib ko habang iniisip ko yun. Pinilit kong magdahilan sa utak ko. Pero kahit anong rason ang pilitin kong isipin, kahit anong paliwanag, hindi ko maikakaila. Mula nang umapak ako ng Pilipinas, may kakaiba nang nangyayari. Kung tama ang hinala ko na ito nga yung bata sa airport, hindi ito basta multo ng lugar. Sinusundan ako. Ako ang nagdala rito sa Airbnb. Agad kong tinawagan ang may-ari ng Airbnb. Sinabi ko rito na mag-early check-out ako pero hindi ko na binanggit kung bakit. Sinabihan ako nito na antayin siya bago umalis kaya naman agad kong inayos ang mga dala kong gamit. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng mga panahon na yon basta naramdaman ko na lang ang sarili ko na humiga sa kama at pumikit. Siguro dahil hindi pa naman talaga ako nakakapagpahinga ng gusto. Mas mabuti pa siguro yon kaysa ubusin ko ang oras kakaisip. Wala pa rin naman akong sagot at kahit gusto ko nang umalis agad, hindi ko pwedeng iwan ang Airbnb lalo na at masisira ako sa kakilala ko. Kaya naisip ko sa gabi na lang mag-check out, maghahanap ng ibang matutuluyan, kahit motel, kahit masikip, basta hindi rito. Tahimik ang paligid habang nakapikit ako. Tila dinuduyan ako ng loft bed dahil para itong sumasayaw ng bagya. Iniisip ko noon na mukhang makakatulog na ako ng mas maayos ngayon kung kailan pa-check out na ako. Malamig ang hangin mula sa aircon. May humuhuni pang ang kuliglig mula sa labas. Para bang masaya ito na payapa akong nagpapahinga. Nakastraight ang pagkakahiga at dahan-dahan ang paghinga. Nasa ganoon akong posisyon nang may ma-realize ako. Kuliglig? Sumasayaw na loft bed? Teka, pinakiramdaman ko ang paligid. Doon ko na-realize na talagang sumasayaw yung loft bed. Parang may umuuga nito. Natigilan ako. Pumikit ako ng mariin at nagsimulang magdasal. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nandito siya. Nandito yung bata. Ramdam ko ang pagdaloy ng kilabot sa buo kong katawan. Mahina pa rin gumagalaw yung loft bed. Hindi ko na halos naisip noon kung paano niya napapagalaw yung bed pero talagang ramdam ko na umuuga ito. Ilang minuto ang nakalipas hanggang sa may marinig na naman akong pagtawa. Tawa ng bata. Maliwanag. Masaya. Muli nakarinig ako ng ingay.
May tunog ng maliliit na paa sa sahig sa ibaba ng loft. Tumatakbo, pauulit-ulit, parang nilalaro ang espasyo. Iniikot ang mesa, ang silya, parang may larong siya lang ang nakakaintindi. Napadilat ako at nanlalaki ang matang napatitig sa kisame. Hindi agad ako gumalaw. Ayokong tignan ng gilid ko. Natatakot akong makita ang bata. Ayokong makumpirma ang hinala ko na talagang siya yun. Patuloy lamang ako sa pagdarasal habang patuloy kong naririnig ang tawa ng bata. Naglalaro, tila pinaglalaruan ang utak ko. Hihinto ito tapos ay muling mag-iingay. Minsan ay ilang minuto siyang tahimik. Kapag gagalaw ako, mag-iingay na naman. Hanggang sa makarinig ako ng katok sa pinto. Literal na huminto ang mundo ko, maging ang pag-iingay ng bata ay tumigil din. Pinilit kong iangat ang ulo ko at sumilip sa gilid ng kama. Mula sa taas ng loft, kita ko ang kalahati ng kwarto sa ibaba. Maliwanag kahit pinatay ko ang ilaw kanina. At kahit wala akong makita sa mismong sandaling yun, ramdam ko ang presensya. Ramdam ko ang kilos. Ramdam ko ang ingay ng isang batang tumatakbo na hindi ko makita. Napakapit ako sa kutsyon. Nanlamig ang kamay ko. Dahan-dahan akong gumapang paatras sa kama. Pilit na nilalabanan ng udyok na sumigaw. Alam kong kahit hindi ko siya nakikita ay naroon pa rin siya sa unit. Gusto ko nang magmura ng mga oras na yon pero natigil ako dahil sa isang tunog. Ang katok ng kung sino. Sunod-sunod iyon na parabang nagmamadali ito. Agad akong sumigaw at tinawag ang pangalan ng unit owner. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa pagkatok kaya naman wala akong choice noon kung hindi ang pagbuksan ito. Baka hindi lang niya ako naririnig dahil soundproof ang unit. Pabalikwas akong bumangon. Kinuha ko agad yung phone ko at chinek kung may text ba ang may-ari sa akin. Pero wala. Kaya naman binilisan ko ng bumaba ng loft bed, halos madulas pa ako sa hagdan. Dumiretso ako sa pinto. Nakangiti pa ako nang buksan yun pero agad na naglaho ang pagkakangiti ko nang wala akong makitang tao sa labas. Sinilip ko pa noon ang hallway pero wala. Tahimik ang paligid. Mabilis kong isinara ang pinto at sumandal doon. Nararamdaman ko yung eerie feeling na parang may hindi tama. Guni-guni ko lang ba yun o umalis na yung kumakatok kanina? Naiinis akong naghilamos ng mukha. Balak ko nang bumalik noon sa kama para kunin ng phone ko nang mapatigil ako. May mga kalat akong nakita sa sahig. Toilet paper. Nakapulupot sa silya. Nakasabit sa ref. Nagsaklob sa mesa para mang ginawang palaruan ang buong unit. Kumunot ang noo ko habang inililibot ang paningin. Kanina pa ba naroon ang toilet paper? Hindi ko lang ba ito napansin? Muli akong nakaramdam ng paglamig ng paligid. Nagsimulang magtaasa ng mga balahibo ko sa katawan. Tila rin huminto ang puso ko sa mabilis nitong pagtibok. Pero ang mas nagpahinto sa akin ay nang makita kong may mga nakasulat sa toilet paper. Tulong! Paulit-ulit, malalaki, maliliit, parang sulat ng bata. Gamit ang Crayola. Lumapit ako, hinawakan ko ang isa. Basa pa ang toilet paper, may ilang bahid ng dumi. Hindi ko tuloy alam kung Crayola ba ang ginamit o ano. Umikot ang sikmura ko. Pakiramdam ko para akong nalulunod sa espasyo ng isang lugar na hindi ko nakilala. Hanggang sa may narinig akong tunog, parang kahon na umuusad. Agad kong inilibot ang paningin, pilit hinahanap ang bagay na tumutunog. Muli nakarinig ako ng parang umuusog. Napatingin ako sa itaas ng cabinet. May gumalaw doon. Dahan-dahan. Unti-unting dumudungaw ang isang box. Hindi ko pa man naaabot ng tanawang kabuuan nito nang bigla na lang may tila tumulak dito. Dire-diretso itong bumagsak sa akin. Tumama sa balikat ko ang box. Napaupo ako sa sahig dahil sa bigat ng impact noon. Masakit.
Mabigat yung nahulog, mga lumang gamit, kahon ng kung ano-ano. Nagkandatalsikan sa paligid ko. Napabuntong hininga ako, pilit pinipigil ang pagkatulala. Tiningnan ko kung ano-ano ang mga nahulog. Damit, magazine, isang stuffed toy at plastic bag. Ngunit sa dinami-rami ng nahulog ay isa lang ang talagang pumukaw ng pansin ko. Ang bukas na laruan. Hindi ko iyon ginalaw kanina. Hindi ko yun binuksan, ngunit bakit ngayon nakatiwangwang na ito? May maliit na laruan sa gitna, parang maliit na tren, gawa sa murang plastic. Hindi akin yun. Katabi nito ang toilet paper na may pangalan. Nico. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, ang pagkabagsak ng kahon, ang mga sulat sa toilet paper o ang pangalan na nakasulat sa kapirasong papel. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakatitig sa laruan. Para akong nakapako sa sahig, yakap ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Yung pangalan, Nico, parang marka ng pag-aari. Pero kanino? Kaninong mata? At bakit kapangalan ko siya? Bumalik ang mga imahe sa isip ko. Ang batang marungi sa airport, ang tawa sa elevator, ang boses sa gabi, lahat yun parang nagsisimulang magdugtong-dugtong. Isang tawa na naman ang narinig ko. Katulad kanina ay tawa yun ng isang batang naglalaro. Hindi ko siya nakikita pero naririnig ko ang pagtakbo nito sa paligid. Mabilis, parang nakikipaghabulan. Mabilis kong tinakpan ang tenga ko at pinilit na huwag makinig. Nagsimula na akong makiusap na sana itigilan na niya ako dahil ayoko na, pagod na ako sa kanya. Pero mukhang wala itong balak makinig. Dahil bago ko pa man maisip kung ano ang dapat gawin, bigla na lang may humawak sa leeg ko. Mariin, mabigat. Wala akong nakikita pero ramdam na ramdam ko ang malamig, tuyong palad na pumipisil sa leeg ko. Mahigpit. Parang gusto akong tanggalan ng hininga. Napasinghap ako, napaatras sa gulat, pero hindi ako makaalpas. Ang hininga ko paunti-unti. Parang hinihigop palabas ng katawan ko. Napakapit ako sa kung anong mga bagay sa paligid. Mesa, upuan, kahit anong matibay. Pero walang kwenta. Parang tinutulak ako pababa. Napasigaw ako at nagsimulang kumawag. Sumisigaw ako kahit wala akong alam kung may makakarinig. Pinilit kong alisin ang hindi nakikitang mga kamay sa leeg ko. Kinapa ko ang paligid, sinuntok ang hangin. Nagsisipa pero wala. Wala akong tinatamaan. Hindi ko siya makita. Pero naroon siya. Alam kong naroon siya. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Nahihilo na ako at nalalabo na ang paningin ko. Pakiramdam ko sasabog ang ulo ko sa kakulangan ng hangin. Pilit akong nagwawala. Nag-aalburuto sa kung sino man na may hawak sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagkawag ko kaya ako napunta sa may bandang pinto ano-ano. Basta ko na lang naramdaman ang pagkauntog ko sa doorknob. Medyo malakas yun dahil ang sentido ko ang tumama dahilan para magsimula akong mahilo. Umiikot na ang paningin ko. Nanginginig ang tuhod ko. Ang lamig ng tiles dumidikit sa balat ko. Naririnig ko pa rin ang mahinang tawa. Naroon pa rin siya kahit pa hindi ko na nararamdaman ang kamay niya sa aking leeg. Tumatawa na naman siya. Yung boses niya parang malapit sa akin, parang sa mismong tabi ko. Parang sa tenga ko na pero wala akong makita. Wala akong magawa. Hindi ko na kayang gumalaw. Unti-unti na akong nilalamon ng kadiliman at ang huling bagay na nakita ko bago tuluyang bumagsak ang ulo ko sa sahig ay ang laruan. Ang Kinder Joy na ngayon ay nakatayo na at nakaharap sa akin. Masakit ang ulo ko nang magising ako.
Parang may pumukpok sa ulo ko ng martilyo. Mabigat at kumikirot bawat segundo. Nakahiga ako sa malamig na sahig at ilang saglit pa bago ko naalala kung bakit ako nandoon. Dahan-dahan akong tumayo, pero pag-angat ko pa lang ng ulo ay naramdaman ko na may kakaiba. Mainit, basa, lagkit. Napahawak ako sa sentido ko at doon ko naramdaman ang likido. Napamura ako sa inis. Hindi ko na kailangang tingnan pa yon. Alam kong dugo yon. Marahan kong pinahid ang sentido ko. Nanginginig ang mga kamay na tinignan ko. Basang dugo. Napasinghap ako. Hindi ko napigilan ang sarili na magmura. Saan na ba yung may-ari ng unit? Bakit wala pa siya? Pinilit kong tumayo kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko na iniintindi kung ano ang gumugulo sa paligid basta makakuha ako ng panakip sa sugat. Bawat galaw ko parang umiikot ang mundo. Sumisigaw ang katawan ko na humiga ulit. Pero hindi ako pwedeng manatili sa sahig. Hindi naligtas. Nakahanap ako ng tuwalya sa upuan. Pinunit ko ang isang bahagi gamit ang ngipin at nanginginig na kamay. Itinapal ko iyon sa ulo ko, pinisil ng mahigpit para pigilan ang pag-agos ng dugo. Pinilit ko ang sarili ko noon na tumayo kahit nahihilo ay dahan-dahan akong naglakad. Kumikirot pa rin ang sugat, pero kailangan kong gumalaw. Kailangan kong makaalis. Habang lumilingha ako nakita ko pa rin ang mga nakakalat na toilet paper sa sahig. Hindi pa rin naglaho ang mga nakasulat doon. Ang laruan, nandoon pa rin, hindi gumalaw, pero parang naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakakilabot, ang dugo ko sa ulo o ang pakiramdam na kahit hindi ko na siya nakikita, nandito pa rin siya. Parang nanunood lang. Parang sinusubukan akong durugin ng dahan-dahan. Lumapit ako sa pinto, bitbit ang towel sa ulo ko at ang kabang halos sumabog sa dibdib. Gusto ko nang umalis, ngayon na, kahit saan basta malayo rito. Pero bago ko pa man mabuksan ang pinto ay narinig ko ang boses niya. Mahina. Huwag mo akong iwan. Nanigas ako sa pagkakatayo. Halos mumitawan ko ang tuwalya na nakalagay sa ulo ko. Napalunok ako bago dahan-dahan na lumingon. Sa likod ko, naroon siya, ang batang hamog. Marungis, walang sapin sa paa. Kumikislap ang mga mata pero wala akong mabasang emosyon. Ni galit, ni lungkot. Blanko lang. Unti-unti siyang lumalapit. Halos mapatalon ako sa kaba. Sinigawan ko siya na hindi niya ako dapat lapitan. Nagsimula akong umatras habang nagmamakaawa na sa kanya na itigil na niya yun. Hindi ako nito sinagot. Tahimik lang ito at patuloy sa paglalakad. Mas lalong tumindi ang takot ko. Pinilit kong abutin ang doorknob pero nadulas yun sa dugo. Nanginginig na rin ang mga kamay ko noon. Tuluyan na akong napaluhod at nagsimulang manginig sa takot. Hindi ko na nga namalayan na nakalapit na siya sa akin. Agad naman niya akong hinawakan. Malamig, parang yelo ang balat niya, pero hindi yun ang mas nakapagtataka. Sa mismong pagdampi ng kamay niya sa braso ko, nawala ang paligid. Nawala ang kwarto. Nawala ang sugat. Parang hinihigop ako ng ibang mundo. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako ng mga oras na yun. Madilim na eskinita, maingay, basa ang sahig. Sa isang gilid may maliit na bata. Agad kong nakilala ito at alam kong siya yun. Nakaupo siya at umiiyak. Habang sa harap niya isang babae ang galit na galit. Sinisisi siya nito kung ano ang kasalanan na hindi ko naman maintindihan. Ayon dito, bunga si Nico ng isang pagkakamali. May hawak din itong sinturon paulit-ulit na hinampas sa kanya habang siya naman ay tahimik lang na umiiyak. Hindi man lang lumalaban. Sa kabilang kalye may lalaking nakaupo.
Tulala ito pero makikita ang galit sa mga mata. Sinusumbatan niya ang babae. Sinasabi nito na hindi niya anak si Nico. Anak ito ng babae sa ibang lalaki. Hindi naman siya pinansin ng babae. Patuloy lang ito sa paghataw sa bata hanggang sa mapagod siya at iwanan ito. Paulit-ulit na nangyayari ang eksenang yon. Iba-ibang sitwasyon lang. Sa lahat ng eksenang nakita ko ni minsan walang yumakap sa kanya. Laging naiiwan mag-isa ang bata. Hanggang sa nagbago ang mga imahe, ipinakita sa akin ang isang kalsadang kilalang kilala ko dahil malapit iyon sa NAIA. Sa gitna ng daan agad kong napansin ang marungis na bata. Umiiyak ito habang yakap-yakap ang sira nitong tren na laruan. Tumatawid siya habang kinukusot ang mga mata kaya naman hindi rin niya halos makita ang dinaraanan. Maya-maya pa sa dulo ng daan ay makikitang rumaragas ang bus. Mabilis ang pagpapatakbo nito. Napatayo ako nang wala sa oras. Sinigawan ko yung bata na tumabi pero huli na. Tumahimik ang buong paligid. Tanging ang nakahandusay na katawan ng bata ang siyang nakikita ko. Naliligo ito sa dugo at wala ng buhay. Muli akong nabalik sa katinuan. Nakahandusay pa rin ako sa sahig ng Airbnb. Nandoon pa rin ang bata pero ngayon tila mas payapa na ang ekspresyon nito. Hindi siya nananakot, hindi siya galit. Malungkot lang siya. Nawawala. Hindi ako halos makapagsalita. Sariwa pa rin sa isip ko ang nakita ko. Ang pagkamatay niya. Ang naging buhay niya. Isa iyong masalimuot na pangyayari. Akala ko ay tapos na. Akala ko bumalik na ako sa sarili kong katawan sa kasalukuyan. Pero hindi pa pala. Dahil habang nakikipagtitigan ako sa bata ay muling nagbago ang paligid. Mula sa iskinita napunta ako sa isang bahay. Pamilyar ang amoy. Lumang sahig. Pinaghalong sabong panlaba at uling. Masikip ang espasyo. May lumang electric fan sa gilid na maingay na parang kinakalawang. Lumingali nga ako sa paligid. Doon ko na-realize na ito ang bahay na kinalakihan ko. Mabilis kong tinignan ang sarili. Mas maliit ang katawan ko. Marumi ang paa, may galos ang tuhod. Nakasuot ako ng lumang t-shirt na may butas para akong bumalik sa nakaraan. Bago pa man ako makakilos, isang malakas na tinig ang bumulaga sa akin. Mabilis din akong napaaray sa sakit ng madama ang palo nito sa braso ko. Mabilis ang paglapit ng isang anino, si Papa. May hawak siyang sinturon. Sa likod niya ay si Mama na nakaupo sa mesa. Wala itong imik at hindi tumitingin sa akin. Parang wala ako roon. Muli kong naramdaman ang palo ni Papa sa akin. Napaaray ako sa sakit. Inuutusan ako nitong maglinis ng buong bahay. Paulit-ulit yun kasabay ng paghampas niya ng makapal na sinturon sa mura kong katawan. Panay bobo at walang kwenta ang naririnig ko sa kanya. Sinubukan kong makiusap pero mas nagbigay lang iyon ng dahilan sa papa ko para mas paluin pa ako ng husto. Lumapat ang sinturon sa braso ko, sunod sa binti, sa likod. Napayuko ako. Tinakpan ko ang mukha ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko kaya. At ang mas masakit, hindi ito bago. Alam ko na ang eksenang yun. Buhay ko yun. Nakalimutan ko lang at itinago. Maaaring pilit ko nang kinalimutan pero bumabalik ngayon para ipaalala sa akin ang masakit na nakaraan. Napagod ang tatay sa pagpalo sa akin kaya naman nakakuha ako ng pagkakataon para tumakbo. Tumakbo ako papalayo. Mula sa kwarto, palabas sa bahay, hanggang sa kalsada ay hindi ako tumigil. Nagpatuloy ako sa pagtakbo kahit hindi ko na halos makita ang dinaraanan ko dahil
sa luha. Hanggang sa isang boses ang narinig ko, tinatanong ako nito kung masakit ba ang mga nararanasan ko. Tumango naman ako habang hinahanap ang kausap. Sa dulo ng daan ko siya nakita. Ang batang multo. Nakaupo siya at nakatitig sa akin. Hindi na siya marungis. Malinis na ang mukha. Payapa ang mga mata. Parang naiintindihan niya ako. Para bang sinasabi niya na kaya kami nagkita ay dahil pareho kami ng nakaraan. Hindi ako nakakibo. Luha ang sumagot para sa akin. Tahimik akong umiyak. Parang musmus na hindi na nagtatapang-tapangan. Sa isang iglang ito at sinabing maaaring nakita ng batang multo ang future niya sa akin. Kaya ako nito sinundan. Sinabihan niyang nasa building na siya at magkita na lamang kami. Katakatakaman noong una na wala na ang mga kalat nang umakyat ako sa unit ay hindi na ako nag-react pa. Ayokong takutin ng gusto noon ng owner. Ipinakita ko na lang ang sugat ko. Kinuwento ko ang lahat mula sa airport hanggang sa panaginip. Mabuti na lang at hindi niya ako pinagtawanan. Naniwala siya. Maayos pa nitong inako ang nangyari at sinabing kung uuwi ako sa amin ay maaari kong iwan ang ibang gamit sa Airbnb. Mabilis kong inayos ang mga gamit ko at nagpaalam na. Hindi iyon ang pakay ko sa Pilipinas, pero naisip ko na panahon na para umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko, kung saan nagsimula ang lahat. Mabilis akong nag-book ng flight papuntang Davao. Pagdating ko sa probinsya, hindi ko agad tinawagan ang nanay ko. Gusto ko lang silang sorpresahin. Simple lang ang bahay namin. May maliit na garden sa harap at ang pamilyar na tunog ng bentilador sa loob. Nasa labas pa lang ako ay nakikita ko na si Mama. Nakaupo siya sa sofa at nanonood ng drama. Napalingon siya nang marinig ang yabag ko. Agad nanlaki ang mga mata nito nang makita ako. Tumayo siya at sumigaw para tawagin si Papa. Naglakad siya papalapit sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang luha niya sa balikat ko. Umiiyak ito. Ilang sandali lang lumabas na rin si Papa mula sa kusina. Tahimik lang siya, gaya ng dati. Pero nang makita niya ang luha ni Mama ay nilapitan niya ako at niyakap. Sa unang pagkakataon, matapos ang halos isang dekada, hindi ko na napigilan ang aking luha. Umiyak kami, sabay-sabay. Walang sisihan, walang pagbabalik tanaw sa detalye. Basta naroon lang kami. Isang pamilyang hindi perpekto pero nagsimulang maghilom. Doon ko na-realize minsan pala hindi mo kailangan ng mahaba-habang paliwanag para makalaya. Kailangan mo lang magdesisyon na hindi ka na magpapatali sa nakaraan. Sa hapong yun, kumain kami ng simpleng merienda. Tinapay, kape, pansit. Pero sa panlasa ko, parang handaan. Kasi ngayon, buo na ulit kami. Kahit papaano. Habang nakatingin ako sa kanila, masaya ako. Wala mang eksaktong pagsisisi o dramatikong pagbabago, sapat nang nakita ko at narinig ko na nagsisisi sila. Hindi na ako multo sa sariling bahay. Kinagabihan, magkakatabi kaming natulog nila Papa. Payapa akong humiga sa tabi ng mga magulang ko na walang inaalalang kung ano. Ngunit kung inaakala ko na tapos na ang pagpaparamdam ng batang multo dahil wala na ako sa Airbnb, nagkamali ako. Unang gabi ko pa lang sa bahay namin nang magsimula akong managinip. Sa panaginip ko ay paulit-ulit siyang nagpapakita.
Naglalakad sa isang sementeryo pagkatapos ay hihinto sa isang puntod bago lilingon sa akin. Akala ko ay paraan lamang yon ng pagpapaalam niya. Pero naulit pa ang panaginip na yon. Hanggang nang sumunod na gabi ay iba na ang panaginip ko. Nakatayo ako sa tapat ng isang sementeryo. Mula sa kinatatayuan ko ay kita ko ang arko nito. Hindi ko alam kung ilang minuto ang tinagal kong nakatitig lamang doon bago ko nakita si Nico. Nakatayo ito ilang hakbang ang layo sa akin. Tinatawag ako. Naramdaman ko na lang ang sarili na naglalakad. Sumunod ako kay Nico na siyang nauna ng maglakad papasok ng sementeryo. 5 minuto kaming naglakad noon bago marating ang isang puntod na may pangalan niya. Pawis na pawis ako ng magising. Habol ang hininga na inilibot ko ang paningin. Nasa bahay pa rin ako at umaga na. Kaya ako na lang mag-isa sa kama. Napahilamos ako ng mukha at napabuntong hininga. Iisa lang ang naiisip ko kung bakit paulit-ulit ang panaginip ko nitong mga nakaraan. Gusto ni Nico na dalawin ko siya. Noong tanghali ay nagpaalam na ako sa pamilya ko. Idinahilan kong kailangan ko nang bumalik sa abroad pero nangako akong magsistay ng matagal sa susunod na uwi ko. Agad akong bumalik sa Maynila para puntahan siya. Dala ang isang maliit na kandila, ilang bulaklak at mabigat na puso. Pumunta ako sa sementeryo. Tahimik ang lugar. Maraming lumang nicho, basag na marmol at kaluluwang tila matagal nang naghihintay. Nakita ko ang puntod niya. Naroon ang buo niyang pangalan, kapanganakan at araw ng kamatayan. Lumuhod ako sa tapat nito at pinatong ang kandila. Sinindihan ko yun bago nagdasal. Pagkatapos nito ay nilabas ko ang laruan niya at inilagay iyon sa tabi ng pangalan nito. Ilang minuto akong nanatili sa puntod niya at tahimik lang. Wala akong alam na sasabihin. Alam ko rin na wala naman akong dapat sabihin. Sapat na noon na dumalaw ako. Sapat nang naalala ko siya. Sa pagkakataong yon, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. Pero hindi na nakakatakot. Parang may humaplos sa balikat ko. Nagpangiti ito sa akin sa kawalan. Pagkatapos kong makaluhod sa puntod ni Nico, ramdam ko ang isang kalmadong matagal ko nang hindi nararanasan. Yung parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Hindi lang dahil sa kanya, kundi sa kung ano rin ang pinakawalan ko sa loob ko. Ang sakit ng nakaraan. Muli sana akong makikipagkita sa Airbnb owner para kunin ang ilang gamit na naiwan ko pero dahil busy ito, mag-isa ko na lang na inakyat ang unit. Chinat ko na lang ito. Pagdating sa Airbnb, sinimulan kong ayusin ang mga gamit ko. Hanggang sa mahagit ng mata ko ang isang bagay. Isang tsokolate at isang piraso ng toilet paper na nakatupi. Dahan-dahan kong pinulot yun at binuksan ang toilet paper. Isang salita lang ang nakasulat. Salamat. Napangiti ako ng bahagya. May halong lungkot at ginawa. Para bang huling mensahe mula sa batang multo na minsang nagparamdam sa akin. Napabuntong hininga ako at napaisip. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa lahat ng takot at sakit, may natutunan ako. Hindi lang tungkol sa multo o sa batang hindi nabigyan ng pagmamahal, kundi sa sarili ko mismo. Sa wakas, handa na akong magpatuloy. Muli akong bumalik sa airport sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kakaibang nangyari sa akin nitong mga nakaraang araw. Bago ang flight ko, kinailangan kong mag-CR. Pumasok ako sa malinis na banyo ng airport. Humarap sa salamin habang nililinis ang mga kamay.
Hindi ko maiwasang balik-balikan ng mga nangyari. Ang mga panaginip, ang mga kwento ng batang multo na tila naging bahagi na ng buhay ko. Naiisip ko tuloy kung paanong biglang nagbago ang pakiramdam ko. Dati puro takot at pag-aalinlangan. Ngayon, may kapayapaan na. Maglalakad na sana ako palabas nang may makita akong anino sa dulong parte ng CR. Agad kong nilingon yun. Si Nico. Ang batang marungis na yon. Ang batang walang pangalan. Ang bata na naging dahilan ng lahat ng mga pangyayari sa buhay ko nitong mga nakaraang araw. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting tahimik, pero puno ng kahulugan. Nakakatuwang makita ang mga mata niyang kasing liwanag ng mga bituin sa gabi, kahit na parang may kalungkutan sa likod nito. Kumaway siya ng dahan-dahan, tila namamaalam. Ngumiti naman ako sa kanya bago tumango. Tila ba pareho namin alam na tapos na ang lahat. Na siya ay nakahanap na ng kapayapaan at ngayon ay ako na ang magpapatuloy. Habang pinagmamasdan ko siya, unti-unting naglalaho ang imahe niya sa paningin ko hanggang sa bigla na lang siyang mawala. Wala akong magawa kundi ngumiti na lang sa kawalan. Para akong nakakawala sa mabigat na pasanin na matagal ko nang dinadala. Ang batang yon ay hindi na isang multo na dapat katakutan. Siya ay isang alaala. Isang paalala ng kahalagahan ng pagpapatawad, ng pagtanggap at ng pag-ibig kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Inisip ko na kahit hindi ko siya nakita ng personal, kahit hindi ko siya nakilala ng lubusan, may natutunan akong napakahalaga mula sa kanya. Hanggang ngayon kapag naaalala ko siya, napapangiti pa rin ako. Hindi dahil natatakot ako pero masaya ako at nagtagpo ang landas namin ng aking katukayo. Hindi ko alam kung nakakatakot ba itong kwento ko para sa inyo, Sir Jupiter, pero sana po ay mabigyan ninyo ng chance na ma-feature ito sa channel ninyo. Marami pong salamat.